po mga kababayan ng sir, this is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is March 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Providence Hospital sa may Quezon Avenue, Central Diliman, Quezon City, at dadalhin pa natin yan sa may Quezon Avenue, Santa Cruz, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakaliwat po na may marinig kayong mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Muna na rin po natin na pagbarong po or mga damit po pag linya po kasi talagang mahal. Opo. Ang hirap gawin. Okay, pero ikaw, saan mo nakuha yung technology na tutunan yung paggagawa ng textile? Bali ano naman private saka public. Yung private may mga textile company na tumulong din po sa amin. Tapos ipilsida nga po may mga technical assistance po nila na lagi po silang nandyan. Natutuwa ako, Jason, 31 na lang. 21 siya nag-start. Negosyo mo to. Ikaw may... Bali dalawa po kami ma'am. Meron akong kaibigan din po. Sayang po hindi po siya nakadating isa-isaya po. Pero nakakatawa. What do you call your business? Sige, para mag-promote natin. Pulp po, pulp. How's Linya Agarcolo Leaf Fiber. Spell that. P-U-L-P. PALF po. P-A-L-F. Nasa Facebook? Nasa Facebook. Anong pangalan sa Facebook? Pulp po, PALF. At nandun yung mga produkto ko Ganda. galing sa... Oo. So, Ang bata nila nag-start at 21. So, paano ang lakas ng loob nila, no? to get into this business. Plan ninyo nung pineapple, ano din, manual din? Ano po, yung sa pagkuha po ng dahon, manual. Pero po dun sa paghihipla po, semi-manual po. Bali may machine po siya, tapos pinapasok po yung dahon, pero gamit pa rin po yung puwersa. Hindi po siya traditional na parang snipping gun po. Sige, Jason, ano request mo? Ilan ang barok ang nagagawa mo sa mga? Actually man marami na eh. Yung Kano yung maximum na pwedeng mahiram ng pamilya o ng OFW? Hanggang 20 million pesos yung hanggang 20 million pesos yung pwedeng utangin ng OFW at ayon sa DTI, hanggang 5 million pesos yung pwede nilang kukunin ng walang collateral. Yan, yung sinabi ng DTI. Hanggang 5 million pesos ay maaaring makuha ng walang kinakailangang collateral. So, magandang pagkakataon din tong pautang na to, lalo na marami tayong mga OFW na umuwi sa Pilipinas dahil sa crisis na kailangan ng negosyo. Kailangan lang daw ay kumpletuhin yung basic requirements at i-download yung DTI SD Corp Money App sa mga app stores ng iba't ibang smartphone. Ako, si Romel Balaspas ng GMA Super Radio, DZBB dapat totoo. Maraming salamat, Romel Balaspas. Pero napakalaki nun kahit sabihin mong yung walang 5 million partner. At paano kaya yung pagbabalik naman nun sa pamahalaan? Samantala, shower room para sa mga siklista bubuksan ng MMDA sa Pasig City. Report mula kay Luisito Santos, LA. Magbubukas ang Metropolitan Marina Development Authority o MMDA ng shower room. Yan ay para sa mga siklista sa Pasig City. Ay kay MMDA General Manager Nicolas Torre III na dito ng kanilang patuloy na pagsuporta sa bike to work o yung paggamit ng bisikleta, pagpasok sa trabaho at active mobility dito sa Metro Manila. Sa Facebook post ni GM Torre, merong mga inilaang Miguel ang shower facility na matatagpuan sa kanilang MMDA Motorcycle Riding Academy sa kaasa ng Miraco Avenue at William Vargas Avenue. Bukas umarang pasilidad para sa lahat ng mga siklista, gain din sa mga naglalakad papasok sa kanilang mga trabaho na nangangailangan na mapaliguan. Bagamat simple lang ay sinabi naman ni GM Torre na mahalaga ang pangito upang suportahan ng mga pamahalusod kaugnay nga dito sa isinusunong nilang active transport. Nakatakda naman pasinayaan ang bagong pasilidad ng MMDA sa darating na Martes o sa March 17. Ako.
at sa GMA Super Radio DZ3. Dapat sunod. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Mega Panalo. Maraming salamat na Luisito Santos. Samantala mula po sa GMA Integrated News. Muli siya nagsasagawa na ng backtracking para matunto ng mga suspect based sa pamamaril sa lungsod ng Taguig. Report mula kay Bon Aquino. Bon. Isang kotse ang pinagbabaril kagabi sa barangay Tempo, Taguig City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang magkaangkas na suspect na lumiko patungong sa Pagitan Street. Lumapit sa puting kotse at pinagbabaril ito. Agad silang tumakas matapos ang insidente. Ayon kay Taguig City Police Public Information Office Chief Police Captain Joel Tulisin, 12 pasyon ng bala ang na-recover sa crime scene. Matagal na umanong nakaparada ang kotse sa tapat ng bahay ng kaanak na may-ari ng sasakyan habang nakabukas ang hood nito pero walang may-ari ng kotse sa lugar nang mangyari ang insidente. Posibleng niyang tinakot lang ang biktima dahil ang sasakyan lang ang pinagbabaril at wala ron ng may-ari. Posibleng matinding galit nila ang motibo sa pamamaril. Nagsasagawa na ngayon ang backtracking ng mga pulis para matuntun ang mga salamin. Maharap ang mga suspect sa alarm and scandal pero kung may pagbabasa sa buhay na may-ari ng sasakyan, pwede siyang magsampa ng kasong grave threat at malicious mischief laban sa mga suspect. Kung makuha na naman daw ng baril ang mga suspect kapag na-arrest sila, Dito banda po yan? Sa may bus lang po. Passenger lang po sa may Ay, Bawal ay po dyan ito. ba sa gilid? Opo, dyan na. Bawal po ito. Opo, yan na lang. dapat totoo. Thank you. Sige po ma'am. Sa inyo ng Mega Panalo. Maraming Ano salamat po, po. God bless po. GMA Integrated News. Sunod-sunod na mga balita po yan, mga kapuso. Narinig po sa atin ang oras. Tulog. Alas 3:31 na po ng hapon. Tapo po tayo sa ating Dolby Insider. Sige po ma'am, ingat po. Sige po. Senator Francis Pangilinan pinamamadali na sa Department of Agriculture ng paglalabas ng panuntunan sa Presidential Assistance for Farmers Teacher Books para may pandagdag tulong sa mga magsasaka sa mangingisda. Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ihilingin sa mga toll operator na kalahati na lang muna ang singilin sa mga dumaraan sa mga expressway. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po.